Veteran actor Ronaldo Valdez died by suicide? Malungkot na balita po para sa showbiz industry at sa buong Pilipinas dahil kilalang kilala po si Mr. Ronaldo Valdez na ang totoong pangalan ay Ronald James Dulaca Gibbs. Kilala po natin siya bilang isang napakahusay na aktor, mabait na tao, a good family man, and during his entire showbiz career, halos wala tayong narinig or nabasa na iskandalo na nangyari sa buhay ni Ronaldo Valdez. So nagluksa po ang buong Pilipinas nung nabalitaan na pumanaw na si Mr. Ronaldo Valdez nung linggo. Kaya lang, napansin kagad ng mga netizens kung bakit QCPD or yung Quezon City Police Department ang nag-release ng istorya. So may mga nagtanong kagad, bakit involved ang police? So ang conclusion kagad ng mga netizens, hindi namatay si Ronaldo Valdez ng natural death o sabihin na natin due to old age. And true enough, the next day, nag-release ang QCPD ng update sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez at ang sabi, actor Ronaldo Valdez allegedly died by suicide. Ito po inilabas ng Daily Tribune. Veteran actor Ronaldo Valdez purportedly committed suicide on Sunday, the Quezon City Police District reported Monday. The actor, born on November 27, 1946, was 77 years old and said to have been suffering from depression following a prostate cancer operation last December 2022 at the Cardinal Santos Hospital. His body was found by his driver, Angelito Oclarit, lying bloodied on the chair with one hand still holding a gun inside his room at his house in New Manila, Quezon City. They recovered a .45 caliber Norinco pistol with an inserted empty magazine, one fired cartridge case, and a gun case containing one empty magazine beside the suicide victim. Further examination showed that the actor sustained gunshot wounds on his right and left temple and appeared to have committed suicide. Sabi po ng QCPD director, they could not yet confirm that the incident was a suicide until the laboratory test results concurred on it. May inintay pa result ng lab exam from SOCO before we can conclude. So sa ngayon, hindi pa po pinal na si Ronaldo Valdez ay nag-suicide kahit na nung nireport ng kanyang driver na nakakita sa kanya na nakaupo siya, may hawak na baril, may tama ng baril sa magkabilang bahagi ng ulo, ito ay masasabi kagad na suicide. Kasi tinitingnan pa rin nila kung ito ay merong foul play. Pero kung titignan lang yung kanilang inabutan, ito po ay suicide. Although hanggat hindi po nako-confirm yan, hindi pa rin nila ma-conclude na ito nga ay suicide. Magkaganon man, kung ito po ay suicide, parang hindi tayo maniniwala. Pero base naman dun sa mga lumabas na balita na nagkaroon siya ng prostate cancer, na siya ay naoperahan naman, at nagkaroon siya ng depression. So iisipin natin, nagkaroon siya ng depression dahil sa kanyang cancer. Alam naman po natin ang cancer, masakit po yan. Siguro hindi niya na matiis yung sakit ng kanyang nararamdaman. At alam naman po natin na kapag ang isang tao ay tinamaan ng depresyon, hindi na po makakapag-isip ng matino. Dahil siguro sa sakit ng kanyang nararamdaman ay parang gusto niya na lang tapusin para wala na siyang sakit na maramdaman. Nakakalungkot po talaga na ang isang Ronaldo Valdez ay magsusuicide. Pero kung matatandaan po natin itong komedyante na si Robin Williams, na ang kanyang buhay ay inilaan na sa pagpapasaya at pagpapatawa sa tao, ay magpapakamatay din. Ang dahilan, depression at sakit. Si Robin Williams kasi, ang pagkakaalam ko, na-diagnosed with Parkinson's disease. So parang naapektuhan yung kanyang mental health, tapos yung kanyang mga physical ailments na nararamdaman. So at the age of 63, siya po ay natagpuan na mayroong belt sa paligid ng leeg at meron pa siyang mga cuts sa kanyang left wrist. So wala pong pinipiling estado ang depression. So kung tayo ay nakakaramdam na meron tayong isang miyembro ng pamilya
na sa tingin natin ay nadidepress, huwag natin pabayaan mag-isa. Dapat lagi natin kinakausap. We have to make them feel na nandun tayo sa side nila at tayo ay nakaalalay at handang tumulong kung anuman ang kanilang nararamdaman, kung anuman ang kanilang iniisip. Kasi mostly po ng mga suicide victims ay dumanas at dumaan sa depression. So ipagdarasal po natin ang kaluluwa ni Mr. Ronaldo Valdez and we hope na magkaroon siya ng peace sa piling ng ating Panginoon. Diyan po lumalabas yung aking katanungan. Kasi nung araw, nung ako'y bata-bata pa, lagi kong iniisip, pag suicide victim, sa impyerno na kagad ang diretso. Dahil para sa akin, isa sa 10 utos yung thou shalt not kill or bawal ang pumatay. Eh syempre, kasama rin po yan ng bawal natin patayin ang ating sarili, yung pong suicide. So kapag ginawa natin yan, wala nang kapatawaran yan, ang diretso natin sa impyerno. Then isipin mo ba naman na pinatay mo yung sarili mo, yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. So kapag nakakabasa ako at nakakabalita na si ganitong artista, si ganitong celebrity, yung kapitbahay namin or yung kakilala namin ay nag-suicide, yung kagad ang aking iisipin. Paano na yung kaluluwa ng biktima? Dahil pinatay niya yung sarili niya at sinabi sa 10 utos na bawal pumatay, ang diretso mo ay impyerno. So nung nalaman ko tong kaso ni Ronaldo Valdez, sabi ko paano yun? Eh napakabuting tao ni Ronaldo Valdez. Well, yan po ang pagkakaalam ng taong bayan. Ibig bang sabihin, sa impyerno kagad ang diretso ni Ronaldo Valdez? So ang ginawa ko, naghanap ako sa Google ng mga kasagutan. Siyempre, iba-iba po ng pananaw ang bawat relihiyon. So ito po nabasa ko sa Grace Life International. Do people go to heaven who commit suicide? Lalo na po doon sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Dahil ang alam natin kapag ikaw ay Kristiyano, hindi mo maiisipan na patayin ang sarili mo. Dahil naniniwala ka kay Jesus, naniniwala ka sa Diyos, at alam natin na isa nga yan sa 10 utos, thou shalt not kill. Pero bakit meron pa rin mga Kristiyano na nagko-commit ng suicide? So ibig bang sabihin, direkta na sila sa impyerno at hindi na sila makapunta sa langit? Ano po ba ang sinabi dito sa Grace Life International? Ulitin ko po, iba-iba po ng pananaw ang mga religion natin. Ito po ay base lang sa isang group of Christians. Sabi po dito, suicide is a type of murder, a sin, right? Is there any sin too great that Jesus' death on the cross is insufficient to pay the penalty for it? Sabi po sa Colossians 2:13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So sinasabi dito, nang si Jesus ay ipinako sa cross, ipinako niya na rin lahat ng kasalanan ng sanlibutan. How many of our sins were in the future when Jesus died for them? All of them, of course, including suicide. God did 2 things for us that destroyed Satan's power of death over us. That is any death that would send a person who dies for any reason to hell. In Christ, we are made spiritually alive because Jesus, our life, comes to live in us. In Christ, we are forgiven for our past, present, and future sins. Of course, this is only true for those who believe in Jesus Christ as their Savior. Dahil kung matatandaan po natin yung isang napakagandang verse sa Bible, yung pong John 3:16, nung sinabi niyang, for God so loved the world that whosoever believeth in Him should not perish, hindi po mamamatay, but will have everlasting life. Kung sino ang naniniwala kay Hesukristo at tinatanggap siya
bilang kanyang personal Savior. Napatawad na po ang ating mga kasalanan, past, present, and future. And that includes suicide. The truth is that anyone who is in Christ when they die, for any reason, including suicide, does go to heaven. Suicide cannot thwart God's grace in Jesus Christ. So, ibig sabihin, kahit na yung pagpapatiwakal, hindi mapipigilan yung ipinangako ng Panginoon Diyos na kung sino ang maniniwala kay Jesucristo at tatanggapin siya bilang kanilang personal Savior, no matter what your sins are, basta naniniwala ka kay Jesucristo, ikaw, tayo, we are all going to be saved and we are all going to heaven. Well, again, sasabihin ko, ito po ay paniniwala ng ibang Kristiyano. May mga ibang Kristiyano na iba naman ang paniniwala. Pero ang katanungan ng iba dyan kung ikaw ay magsusuicide, ibig sabihin, nawalan ka ng paniniwala sa Diyos. Nawala ang paniniwala mo kay Jesucristo. Sino ba tayo para humusga? Only God can judge kung ano ang nasa isipan ng taong yon. Hindi po natin alam unless dumaan tayo sa depression, which I'm sure hindi natin gugustuhin na dumanas o dumaan sa depression. Easy for us to say tayo mga walang depression, pero doon sa mga taong dumadaan sa depression, I am very sure nahihirapan po sila. Apektado po ang kanilang mental health. Pero ibig bang sabihin nun, nawala na yung kanilang paniniwala kay Jesucristo o sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi po dito, the idea here is that anyone who is genuinely in Christ will continue to believe Jesus is their Savior no matter what sins they may commit. Kasi po, tao lang tayo Hindi ba sabi sa Biblia, all have sinned. Na kung ating iisipin, walang perpektong tao. Ang sabi sa Biblia, yung mga perpekto ang papasok sa kalangitan. Kung meron man pong mga taong nabuhay ng perpekto, ay iilan lang po yun. Mas marami po tayong mga makasalanan. Na dahil tayo ay tao lamang, kahit na anong pilit natin maging mabuting tao, there will be times na tayo po ay magkakasala. Yan po ang nature ng humankind. Pero hanggat hindi po nawawala ang ating belief in Jesus Christ as our Savior, magkasala man tayo, basta nandoon yung ating paniniwala kay Jesucristo, maiintindihan tayo ng Panginoon Diyos. Sabi nga dito, is suicide then a certain evidence that a person stopped believing in Jesus as their Savior? No, it isn't. So unless we know for certain that a person has denied Jesus Christ as their Savior, we can be confident that person is in heaven. Kasi sigurado naman ako, doon sa mga nakakapag-isip ng pagpapatiwakal, humihingi na kagad sila ng kapatawaran sa ating Panginoon. Hindi na lang siguro talaga nila makayanan. Dahil tayo po ay tao lamang. Kapag nagkaroon na tayo ng mga physical ailments, lalo na po sa atin ng mga tumatanda na, napakadami na natin nararamdaman. Tapos biglang-bigla magkakaroon pa tayo ng diagnosis na tayo ay may cancer or merong ganitong mga matitinding sakit. Sa edad po natin, mahihirapan tayong tanggapin. So ang isang way nila para makaalpas dun sa sitwasyon nila ay angkitlin ang sarili nilang buhay. Nakakalungkot po, pero yun ang reality. Depression kills. But it does not necessarily kill your faith in Jesus Christ. So ako nung nabasa ko ito, nagbago bigla ang aking pananaw sa mga suicide victims na para sa akin noon kapag ikaw ay suicide victim or kinitil mo ang sarili mong buhay, wala ka ng patutunguhan kundi sa impyerno. This changed my perspective sa mga nagsusuicide. But again, sabi nga rito, nasa Diyos pa rin po ang huling paghahatol. Pero rest assured, basta we have faith in Jesus Christ, na siya ang nagsalba sa atin, sa ating mga kasalanan, past, present, or future, kahit ano pa man po ang maging kasalanan natin. Basta naniniwala tayo at meron tayong faith in Jesus Christ, we will be saved. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa topic natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.